Tawag ng tanghalan. Ano? So, purihin ang Diyos. Tanghalan, baho ng tanggalan. Yan, magandang hapon sa atin, umaga sa ating lahat. Lalo sa mga manonood po sa atin po sa live at sa ating pong video sa YouTube channel po natin. Hindi lamang po tayo nanonood. Marami po tayo. Luzon, Visayas at Mindanao ay pwede po tayo mapanood. Maging sa ibang bansa ay pwede po tayo mapanood. Nagkamat kaunti lang tayo rito, pero marami po tayo. Amen po ba? Amen! Hello! Amen! Tayo po lahat tayo tumayo. Inanda po natin yung aming puso sa magiginig po ng salita ng Panginoon sa mga puso natin. Yes, Lord Jesus. Samahan mo
salita, Panginoon. Maging ang mga nanonood sa YouTube channel, Panginoon. Alam po namin sila ay kasama namin, O Diyos, sa gawain nito, Lord God. Saan man siya nalalaroon, Panginoon, sa Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa, Panginoon, na manonood ng YouTube channel nito, Diyos. Ikaw God ang patuloy po na magkala po sa kanila, Panginoon. Na dumalo yung iyong kapangyarihan, Panginoon, presensya, Panginoon, ay maramdaman nila na parang kami ay katabi rin nila, O God. Lord, ang iyong lingkod, patuloy po gamitin, Panginoon, na may pahayag po po ang iyong mabuting balita na siyang pagkain ng aming espiritu habang kami ay narito sa mundo nito, Diyos. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang iyong mga salitang to, God, ay maging magpapala at maging buhay sa puso at isipan po namin habang kami ay narito, Lord. Kaya purihin ka, Panginoon, mangusap ko po sa amin sa pamagitan ng lingkod, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus, sulat na rin sa amin ang Amen. Tayo makapagpunan. Ayan, purihin ng Diyos sa Espiritu. Ayan, sa mga kasamahan po natin sa ayan, no? Hindi po tayo nag-isa, marami po tayo. Nandiyan po yung ating mga kasamahan sa YouTube na tuloy po sila nanonood po sa atin. Kaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe po tayo kasi malaking bagay po yun kapag tayo po ay mag-subscribe para tuloy-tuloy po yung mga pangitulong. Sa oras po ito, winilulukan po natin lahat ng mga ating mga kapatiran. Bagamat hindi po natin sila nakasama ngayon, yung mga hindi nakadalo, patuloy po natin sila ini-invite, inayayahan, dahil nabibisi sila sa mundo, sa hanap buhay, sa negosyo, sa trabaho, na parang bang ang buhay nila ay hanggang dito na lang. So, sana po ay sa ating pong paglilingkod sa Panginoon ay may time po tayo sa lahat ng oras. Pag sa gawain ng Panginoon, ay sa gawain ng Panginoon sa hanap buhay po natin, sa hanap buhay po natin. So, hindi po hadlang ang negosyo, hindi po hadlang ang trabaho para hindi po tayo makapaglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Dahil ang iba kasi pag may trabaho na, para bang nawawala na sa paglilingkod sa Panginoon, magiging busy na. Kapag lalo kapag kumikita na, at mabili ang bilihin, paninda nila, negosyo nila, para bang nakapokus na lang sila roon. So, lagi po natin sinasabi na huwag po tayo pumukos dito sa mundo. Lahat ng bagay na yan na ating tinatangkilik, mga ari-arian po natin, kayamanan po natin, kung mayaman man tayo, lahat yan ay magagamit lamang natin yan hanggat tayo po ay nabubuhay. Pero kapag tayo na po ay pumanaw na, umalis na sa mundo nito, lahat yan ay iiwan po natin yan. Pero mas ang importante at mahalaga, naglilingkod tayo sa Panginoon dahil meron tayong hinahangad. Ano ba ang hangad po natin sa paglilingkod natin sa Diyos? Ano ba ang hangad natin sa paglilingkod natin sa Panginoon? Anong hangad nyo? Buhay na wala. Buhay na walang hanggan. Yung dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Yun ang premyo natin. Tanda po natin yan. Ang premyo po natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, wala na sa iyo kapangyarihan ang kamatayan. Wala na sa iyo. At wala nang paghihirap, wala nang pagdurusa, wala nang anong bagay na inaalala natin sapagkat doon sa pangako ng Diyos sa atin ay masagana. Masagana po roon. Wala po tayong ibang gawin doon kung anong ginagawa natin dito, ang siyang gagawin natin doon sa karya ng Diyos. Yung pupurihin natin siya, paglilingkaran natin siya, sasambahin natin siya. Ito ay training ground kung paano natin pupurihin ang Panginoon. Amen po ba? Training ground po to kung paano natin siya sasambahin. Kaya doon sa mga kapatiran natin na nabubuhos ang panahon sa mundo, ay ang kaligtasan po natin ang individual.
kapwa po tayo haharap sa Diyos. Kung may reward ka, salamat ka. Kung wala kang reward, pasensya ka. Pero kami naniniwala, sabi ni Jesus Christ, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Iyon ang reward natin. Ang reward natin, yung kaligtasan. Amen? Hello? Yun ang reward natin. Yung panatiling tapat natin sa Diyos. Lalo na kapag araw po ng linggo. Dahil iyan po ang hiningi sa atin ng Diyos na 6 na araw kayo gagawa ng iyong kabubuhay, isang araw lang, ang isang araw ay ilaan niyo ito sa atin. Wala pang isang araw eh. 2 oras na, nagsisimula tayo ng alas 10, natatapos tayo ng alas 12. Pero bakit? Granted na ba yun sa Panginoon? Tanggap na ba yun ng Diyos? Si Kristo nagsabi, kung anong pagkaisahan niyo rito sa lupa, ay pagkakaisahan doon sa langit. Kung ano yung pagbabawal niyo rito sa lupa, ay pagbabawal doon saan? Sa langit. Kung anong pagkakawalan niyo rito sa lupa, ay pagkakawalan doon sa langit. Ay napagkaisahan natin magsamba tayo sa Panginoon alas 10 hanggang alas 12. Granted ba yun sa Panginoon? Amen? Granted po yun. Tanggap po ni Lord yun. Dahil alam ng Diyos na mayroon tayong kahinaan. Alam ng Diyos na mayroon tayo. At hindi lang sa lugar natin ito pwedeng sambahin ng Diyos. Maging sa bahay natin ay pwede natin sambahin ng Diyos. Maging sa trabaho natin ay pwede natin sambahin ng Diyos. Kahit saan ka naroon ay pwede mo sambahin ng Diyos. Amen? Pwede mo siyang sambahin sapagkat ang Diyos ay Espiritu katulad ng hangin. Kahit saan ka pumunta, may hangin. Amen po ba? Dahil kapag wala ng hangin, ano mangyayari sa'yo? Patay ka. Kung wala rin ang Diyos sa buhay natin, pwede rin tayo mamatay. Pwede rin tayo mamatay. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kung wala siya, wala po tayo. Dahil nasa Kanya ang ating buhay. So sa mga oras po ito, ay ating pag-aaralan ay patungkol po sa katangian ng Diyos. Dapat alam natin kung ano nga ba ang katangian ng Panginoon. Paano ba natin siya lubusan makikilala? Paano ba natin siyang lubusan malalaman kung ano nga ba yung kanyang katangian? O ano nga ba yung katulad ng Diyos? Kahal yung tulad ng Panginoon. Kaya dito ay makikita natin na tanging ang Diyos lamang ang naglagay ng simula at hangganan nararapat nating malaman tungkol sa Kanya. Tanging ang Diyos lamang ang naglagay ng simula. Kung paano natin malaman ang patungkol sa Diyos. Ang isa sa mga paglalarawan ng Diyos sa kanyang sarili na siya ay ilaw. Malaga po bang ilaw? Amen. Kasi kapag wala itong mga ilaw nito, bali wala akong gawain natin. Madilim. Hindi natin kayang kumilos na maganda kung wala po ang ilaw. No? Kaya ang ilaw, ang katangian ng Diyos, siya ay ilaw. Na sinasabi ng banal na kasulatan sa Isaiah chapter 60, verse 19 to 20, sa buong maghapon ay wala ng araw na sisikat. Sa buong magdamag ay wala ng buwan na tatanglaw. Sapagat si Yahweh mismo ang magiging ilaw mo magpakailanman. At ang iyong Diyos ang liwanag mong walang katapusan. Kailanman hindi nalulubog ang iyong araw at ang iyong buwan hindi na rin maglalaho. Si Yahweh ang iyong magiging walang hanggang ilaw. Ang mga araw na iyong kapighatian ay mawawala na. Kaya doon na nakikita natin na sinasabi ng banal na kasulatan, ang kahalintulad ng Diyos o katangian ng Diyos ay ilaw. Kaya kapag tayo ay nasa liwanag, maganda ang ating pagkikilos. Kaya napakahalaga ng ilaw kahit saan ka pumunta. Laging may ilaw. Kahit sa daan, laging may ilaw sapagkat
Ang ilaw ang siya nagbibigay sa atin ng magandang daan at liwanag. Kaya pinakikita ng banal na kasulatan kung ano ang katangian ng ating Diyos. Na nagbibigay siya ng liwanag sa atin. Dati namumuhay tayo sa kadiliman, dahil tayo ay naglilingkod na sa Panginoon, tayo ngayon ay nabubuhay na sa liwanag sapagat ang Diyos ay liwanag. Ibig sabihin, nagsasalita na tayo ng katotohanan. Sapagat ang Diyos ay katotohanan. Pangalawa, ang katangian ng Diyos, ang Diyos ay dakilang manglilikha at tayo ay bahagi ng lahat ng kanyang nilikha. Yan ang isa sa mga katangian ng Diyos. Lahat na nakikita natin dito sa mundo, araw, buwan at mga bituin, lahat ang gumagalaw dito sa mundo, walang iba, ang Diyos ang naglikha niyan. Kaya diyan pa lang ay makikita mo na at mapapupurihan mo na ang Diyos. Kapag ikaw ay pumupunta sa bundok, nakita mo ang kaganda ng kabundukan, ang kaganda ng kabundukan, ang kaganda ng mga puno, masasabi mo, ang Diyos ay dakila at manglilikha. Amen! Lalo-lalo kapag araw ng gabi, makikita mo ang kaganda ng mga bituin na kumikislap-kislap, ay masasabi mo, ang Diyos ay dakila at nakikita mo kung gaano siya kapangyarihan. Dahil siya ay manglilikha at isa na tayo sa mga nilikha ng Diyos. At nakikita doon na siya ay dakila. Sabi niya sa Genesis chapter 1, verse na pasimula, inilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos, na lahat ng nandito nabubuhay, mga ibon, lahat ng hayop, ikaw at ako, tayo lahat ay nilikha ng Diyos, sabi sa banal na kasulatan. Kaya, dakila ang Diyos, siya ay manglilikha. Na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sabi niya sa Awit chapter 24 verse 1, sinabi ng Diyos na nilikha natin, o sa Genesis chapter 1, nasabi alikhain natin, na mag-isa tayo sa mga nilikha ng Diyos, na tayo ay isa sa mga nilikha ng ating Panginoon. Kaya doon ay tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan, dahil isa tayo sa mga nilikha ng Panginoon. Kaya sabi roon sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 28, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon ilikhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang babae at isang lalaki. At sila'y pinagpala, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang katangian ng Diyos, siya ay dakilang manglilikha. Tayo yung, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo ang pinaka-special. Tayo ang pinaka-special. Dahil tayo ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos, at binigyan tayo ng kapangyarihan, authority, para pamahalaan ang lahat ng nilikha ng Diyos dito sa mundo. Amen? Pamahalaan. Sabi niya, kayo ang mamamahala sa lahat ng nilikha. Mga hayop, mga ibon, o lahat na nabubuhay sa mundong ito, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan na mamahala. Kaya doon ay nakikita natin na sinasabi ng banal na kasulatan, doon pa lang ay mapupurihan mo na at makikilala mo na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pangatlo, ang katangian ng Diyos, ang Diyos ay walang hanggan, nangahulugan, wala siyang simula, wala rin siyang wakas, wala rin siyang kamatayan, at walang hangganan. Doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, ang katangian ng Diyos
Ang Diyos ay walang hanggan, nahulugan na wala siyang simula. Kaya wala siyang naglikha sa Kanya. Wala siyang simula. At wala siyang wakas. Wala siyang kamatayan. At walang hanggan ang Kanyang kapangyarihan. Dahil sa simula ay nandun na ang Diyos. Maging ang mga anghel, ang Diyos ang naglikha. Kaya walang naglikha sa Diyos maliban sa Kanyang sariling pagkatao o sariling anyo. Wala siyang pinagmulan, kundi siya mismo. Ang sabi doon, wala siyang pinagmulan. Siya ay simula at wala ring wakas. Kaya sabi doon sa awit, sa awit 90 verse 2, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang o hindi mo pa nilikha itong buong daigdig. Ikaw na noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Pagkat ika'y walang hanggan, wala pang bundok, wala pa. Sabi niya, ikaw ay nandun na. Awit 90 verse 2 na sinasabi, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdig. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. Kaya malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay siya ay Diyos na walang hanggan. Maging sa New Testament, sa 1 Timothy chapter 1 verse 17, na sabi niya, purihin natin at luwal natin magpakailanman ang isang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amin. So pinatutunayan ng banal na kasulatan na ang Diyos, ang kaisa sa mga katangian niya, siya ay walang hanggan, walang pinagmulan, walang simula, at wala rin siyang wakas. Noon, ngayon, at magpakailanman ay siya pa rin. Amen! Siya pa rin. Tangapat ang katangian ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi siya nagbabago. At dahil dito siya ay lubos mapagkakatiwalaan. Kung ano yung sinabi niya, hindi siya nagbabago. Ano bang pangako ng Diyos kay Noah? May pangako ang Diyos kay Noah na hanggang ngayon ay hindi nagbabago. Anong pangako ng Diyos? Wala nang baha, nagugunaw sa mundong ito. At habang makikita nyo ang baghari, nakikita nyo ba ang baghari? Yan, ang baghari na yan ang tipan na palatandaan ng Diyos. Tipan sa atin yan. Sa panahon ni Noah, kapag nakikita nyo ang baghari na lumilitaw sa kalangitan, yan ay tanda ng aking pangako na wala ng baha, nagugunaw sa mundong ito. Amen! Kaya hindi siya nagbabago at tinatunayan niya yan dahil sa baghari na ating nakikita. Nakikita ba natin ang baghari? Hanggang ngayon, nagsimula yan sa panahon ni Noah. Doon nagsimula yan. Napanilituin ko ang aking baghari. Yan ay pangako ko sa inyo, sa buong nabubuhay, sa lahat ng nabubuhay sa buong mundo na kasama mo. Wala nang baha, nagugunaw sa buong daigdig. Yan ang pangako ng Diyos kay Noah. At yan ay pinutunayan ng Diyos. Ngunit, may isa pang pagugulaw na mangyayari sa mundong ito. Hindi na nga sa pamagitan ng baha. Ang paggulaw ng Diyos sa mundong ito. Ito ay sa pamamagitan na ng apoy. Apoy na, hindi na baha. Dahil ipinangako ng Diyos na wala ng baha na gugunaw sa mundo. Ngunit mayroong apoy
nagugunaw sa mundong ito. Ayon sa banal na kasulatan sa 2 Peter chapter 3, ay 2 Peter chapter 3, makibasa po roon. No? Na mayroon pang paggunaw sa mundong ito ay hindi na sa pamamagitan ng apoy, ay hindi na sa pamamagitan ng baha, kundi ito ay sa pamamagitan na ng apoy. 2 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 10 pababa. Makikita natin doon na sinasabi ng banal na kasulatan, wala nang baha nagugunaw sa mundong ito, pero mayroong apoy nagugunaw sa mundong ito. Makibasa. Second Peter chapter 3 verse 10. Verse 8 hanggang chapter 3 verse 8 hanggang 10 pababa. Mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na nasa Panginoon ang isang araw tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi siya nais na mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit sa araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala sabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan, mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. 11. At dahil ganito ang magiging wakas sa lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos habang hinintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na roon ay matutunaw sa matinding init. Subalit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Yan. So makikita natin doon na wala nang baha nagugunaw sa mundong ito. Amen. Pero meron namang apoy. Meron namang apoy nagugunaw. Nagugunawin ng Diyos hindi lamang ang mundong ito, maging ang araw, buwan at mga bituin. Lahat ng makikita mo ay mawawala po yan, matutupok at matutunaw. Kaya sabi ng Diyos, yamang ganito ang mangyayari ng lahat ng bagay. Italagang nyo na ang iyong sarili sa Diyos. Amen? Italaga na natin, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kumbaga sa ang lahat ng bagay dito sa mundo pang samantala lang yan. Gagamitin lang natin yan hanggang tayo ay nandito pa sa mundo. Nag-aantay tayo sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon para huwag tayo madamay sa pagbunaw ng mundo ito. Amen? Para huwag tayo madamay. Kung noong unang panahon, ang Diyos ay nagpagawa ng arko kay Noah. Para sa pamamagitan ng arko, kapag sumakay ka roon, hindi ka mamamatay sa pamamagitan ng pagbunaw ng baha. Pero ngayon, hindi na arko ang pinagawa ng Diyos o pinagdala ng Diyos. Walang iba kundi si Kristo na. Amen? Hello? Si Kristo na. Sabagat tukunin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng rapture. Sa isang isap mata, kukunin niya tayo. Yan ay pangakal sa atin ng Diyos. Yan ay hindi po siya nagbabago. Amen po ba? Hindi nagbabago ang Diyos. Totoo ang kanyang sinasabi. Totoo sinasabi niya na ang mundong ito ay bugunawin ng Diyos sa pamamagitan na ng apoy. Wala ng baha. Dahil pangako niya yung kay Noah. Hindi na baha, wala ng baha na gugunaw sa mundong ito. Kaso, hindi naman baha, apoy na. Apoy na ang gugunaw sa mundong ito. Hindi lamang yung mundong ito, lahat ng kanyang nilikha, araw, buwan at mga bituin na nakikita mo, kasama yan sa pagtupok ng
ng Diyos sabagat gusto niya magkaroon tayo ng bagong langit at bagong lupa. Bagong langit at bagong lupa. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. At nangako pa ang Diyos si Kristo sa atin. Si Kristo ba'y nangako sa atin? Nangako siya sa atin? Anong pangako niya? Buhay na wala hanggang. May pangako siya. Ako'y paruroon sa Ama. At ako'y paparoon sa Ama at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag napaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroonan. Amen pa ba? Totoo ba ang pangako ni Kristo? Totoo. Nababalikan niya tayo, buhay man tayo o patay. Buhay ka man o patay, babalikan ka niya. Dahil yun ang kanyang pangako. Pangako niya, kaya sabi niya, manatiling tapat hanggang wakas ang siya lamang maliligtas. Kung gusto mong maligtas, manatili kang tapat. Bakit kailangan mo manatiling tapat? Dahil naligtas lamang tayo sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Hello? Hindi po tayo naligtas sa pangako. Tandaan po na yan. Hindi tayong mga hintil, hindi po tayo naligtas sa pangako. Naligtas po tayo sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po ba kung anong biyaya ng Diyos? Ang biyaya sa iyo ng Diyos, yung makilala mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay mo. Sapagkat sinabi ni Jesus Christ, walang makakalapit sa akin, maliban dalhin siya ng aking amang nasa langit. Hindi mo makikilala si Kristo hanggat hindi ka dinadala ng Diyos kay Kristo. Pero nung makilala ni Pedro si Jesus, ano na sabi ni Jesus Christ? Sa iyong paningin, sa iyong pananaw, sino ba ako sa inyo? Kilala niyo ba ako? Sabi ni Jesus Christ. Ano ang pagkakilala niyo sa akin? Ang sabi ni Pedro, sumagot si Pedro, ikaw ang Diyos, ikaw ang anak ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, mapalad ka Pedro, dahil ang lahat ng iyan ay hindi pinaalam sa inyo ng tao, kundi ang nagpaalam sa iyo, walang iba kundi ang aking Amang nasa langit, kung paano ako makilala. Kaya doon ay nakikita natin na ang katangian ng Diyos, siya ay hindi nagbabago. Totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Kaya ako'y patuloy naglilingkod sa Panginoon. Marami man tayo kunti. Bakit? Kasi individual naman kaligtasan natin eh. Hindi kita kayang ligtas. Hindi ko kayang ligtas sa mga anak ko. Hindi ko kayang ligtas sa asawa ko. Hindi ko kayang ligtas sa mga kapatid ko. Sabagat ang makapagligtas sa kanila, sila mismo. Kapag sila'y pinili at tinawag ng Diyos at tinabagan sila ng Diyos. Amen? Palapakan pa natin ang Panginoon. Sila mismo ang tatawagin ng Diyos. Ang Diyos mismo ang magpapalapit sa kanila. Ang Diyos mismo ang magdadala sa kanila sa ating Panginoon Kristo. Sabagat sinasabi sa banal na kasulatan, sa gawa 4 word, Kristo Kristo lang ang matatagpuan ng kaligtasan. Sabagat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya hanggat hindi mo nasusumpungan si Kristo, hindi mo nakikilala si Kristo, hindi mo masusumpungan ang kaligtasan. Amen? Hindi mo masusumpungan. Kaya dahil sa habag at pangako sa atin ng Diyos na tayo ay kanyang ililigtas bilang mga hintil, may bilang lamang po tayo. Hindi po lahat ng hintil ay maliligtas. Kung paano nangyari sa panahon ni Noah, hindi lahat ng hayop ay nakapasok sa arko ni Noah. Kundi may bilang lamang ang nakapasok sa arko ni Noah. Ganun din naman, sa ating mga hintil, malalaman mo yan kapag tinawag ka ng Diyos at kinahabagan ka ng Diyos, na natili kang tapat na naglilingkod sa Diyos at lumalapit ka lagi sa gawain ng Diyos at lagi mo siyang pinapupurihan at
Sapagkat ang salita ng Diyos, kapag ito'y kanya napakinggan, maintindihan niya ito at maunawaan at lalapit siya sa Diyos. Kapag lumapit siya sa Diyos, hindi na siya lalayo sa Diyos. Amen! Magpapatuloy siya sa paglilingkod kay Kristo, sabagat ang sabi sa banal na kasulatan, ito ang sabi ng banal na Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Manatili tayo kay Kristo. Huwag tayong lalayo kay Kristo. Kaya sinabi ni Jesus Christ, habang kasama nila ako, ni isa man sa kanila ay walang mapahamak, liban sa taong naghanap na kanyang sariling kapahamakan. Kapag ikaw ay lumalayo kay Kristo, hindi ka na naglilingkod sa ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, ikaw na naghahanap ng iyong sariling kapahamakan. Kailangan magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. 5, ang katangian ng Diyos ay walang katulad, nangahulugan, walang kaparis ang kanyang mga gawa at ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay perpekto at walang kapantay. Yan ang katangian ng Diyos. Wala siyang katulad. Wala tayong maihambing sa Kanya. Amen! Wala tayong maihambing sa Kanya para maging kapantay niya, sabagat siya ay walang katulad. Nasasabi niya sa 2 Samuel chapter 7 verse 22, napakadakila mo, O Panginoon, Yahweh, wala pa kaming nabalitaang Diyos na tulad ninyo. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang. Wala kang katulad, wala kang kapantay, wala kang kaparis. Sapagat ang lahat ng bagay na nakikita mo ay walang iba ang gumawa yan, kundi ang Diyos. Kaya siya lamang ang iyong parangalan at papurihan at paglingkuran. Kaya sabi niya sa Isaiah chapter 40 verse 25, kanino ninyo ihambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila ay nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay sa kanila ng pangalan? Dahil sa kanyang dakila kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Kaya doon ay sinasabi ng kabanal na kasulatan, walang katulad ng Diyos, wala tayong maihambing sa Diyos. Kumbaga sa wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. At masasabi nito, itong katulad ng Diyos. Pero isa lang po ang binigyan ng Diyos ng karapatan na maging katulad ng Diyos. Alam niyo po ba kung sino? Sino? Tayo. Sabi ng Biblia, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. At ayon sa ating larawan. At ang sabi ng Diyos doon sa Genesis, makibasag doon sa Genesis chapter 3, na tayo ay naging katulad na ng Diyos. Genesis chapter 3 verse 21 hanggang 22, makibasa. Para malaman natin na tayo ay naging katulad ng Diyos. Genesis chapter 3 verse 21 hanggang 22. Na ang Diyos mismo ang nagsabi na tayo ay katulad na ng Diyos. Ganito ang sinasabi, makibasa. At ginawa ng Panginoon Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan. 22. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang taong naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon, iunak ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay pakailanman. Yan. Sa King James, sa NIV, napakaganda po. Na sinasabi nito sa verse 21, pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagat alam na niya ang mabuti at masama.
Baka pumitas pa siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay ng buhay at hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas niya siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden. So doon ay tayo ang hinahambing ng Diyos na katulad niya. Kaya kung mayroon mang katulad sa Diyos, tayo yun. Sapagkat tayo ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. At binigyan tayo ng kapangyarihan, mamahala nitong langit, ay mamahala nitong kanyang mga nilikha. Dahil wala tayong kaparis at wala tayong katulad sa lahat ng nilikha ng Diyos. Masigit pa tayo sa mga anghel. Ang mga anghel ay utusan lamang natin yan. Sila yung, kumbaga sa baby shelter, sila yung nag-iingat sa atin, gumagabay sa atin. Sabagat tayo ay naging katulad na ng Diyos. Ang Diyos mismo nang sabi, katulad na natin ngayon ng tao. Alam niya na ang mabuti at masama. At kaya din maglikha ng tao. Amen? Amen? Hello? Kaya din maglikha ng tao mula sa nilikha ng Diyos. Nakapaglikha tayo ng aeroplano, nakapaglikha tayo ng mga helicopter, nakapaglikha tayo ng mga barko, nakapaglikha tayo ng mga anong bagay, computer, cellphone, na tayo lang ang nakagagawa niyan. Amen? Hello? Hindi kaya gawin to ng mga multo, ng mga inkanto. Tayo lang ang nakagawa niyan. Dahil tayo lang ang naging katulad ng Diyos na manglilikha. Kaya doon ay pinatutunayan ng banal na kasulatan. Tanganin ang katangian ng Diyos. Ang Diyos ay walang itinatangi. Ano man ang katayuan mo sa mundong ito, wala siyang tinatangi. Pilay ka man o anumang kalagayan mo sa mundong ito, hindi siya nagtatangi. Bakit hindi siya nagtatangi? Sapagkat mayaman ka, milyonaryo ka, ang kayamanan mo lang mo yan sa katiting ng Diyos. Amen? Ay hindi mo siya kayang pagmalakyan kaya wala siyang tinatangi. Hindi siya nagtatangi. Ano man ang kalagayan mo, hindi kayo kataboy ng Diyos. Dahil walang kapantay sa Kanya, walang maipapantay sa Kanya, hindi tayo karapat-dapat na sa paningin niya. Kaya hindi siya nagtatangi dahil wala tayong kakayanang pantayan siya. Amen? Wala tayong kakayanan para malugod siya sa atin, para mapantayan natin ang kanyang mga ginagawa. Kaya hindi siya nagtatangi anumang kalagayan mo. Kaya sabi doon sa Romans chapter 9 verse 11 at chapter 2 verse 9 to 11, paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Ngunit karangarang kapurihan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Sabagat walang itinatangi ang Diyos. Wala siyang itinatangi at pinatunayan ng Diyos yan. Wala siyang tinatangi. Bakit? Sabagat ang araw ay pinasisikat niya sa mabuti at masama. Amen? Hello? Ang ulan ay pinaulan niya sa lahat sa mabuti man o masama. Kaya doon ay pinakikita niya wala siyang tinatangi. Hindi niya sinasabi ang ulan ay para lamang sa mabuti. Sa masama, hindi. Kundi masama ka man mabuti, tiyak na mababasa ka ng ulan. Amen? Dahil wala siyang tinatangi. Masama ka man o mabuti, tiyak na masisinaga ka ng araw. Amen? Wala siyang tinatangi. Pinatutunayan niya yan na hindi siya nagtataboy ng mga taong lumalapit sa Kanya. Hindi siya nagtataboy ng mga taong tumatawag sa Kanya. Ano man ang kalagayan niya dito sa mundo, ano man ang kanyang kasamaan na
ginawa niya dito sa mundo hanggat buhay ay may pag-asa. Huwag lang siyang mamatay. Dahil yan sabi sa Biblia, minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay paghuhukom. Pero hanggat buhay ka, ay meron kang pag-asa na lumapit sa Diyos at humingi ng tawad sa Diyos at handa kang patawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Dahil wala siyang tinatangi. Yan ang mga katangian ng Diyos. Yan ang mga katangian ng ating Diyos. Wala siyang tinatangi. Ano man ang kalagayan natin sa mundo, mayaman ka man, mahirap ka man, milyonaryo ka man, kapatid, ang kayamanan at pera mo sa mundong ito, hindi yan pwedeng ipantay sa kayamanan ng Diyos. Dahil yung ari-arian mo, hanggang kwarto mo lang yan. Pero lahat ng nakikita mo, pag-aari ng Diyos siya. Amen! Tayo po lahat ay tumayo at pasalamatan po natin ng Diyos. Hallelujah! Yes, glory Jesus. Kapatid, sa mga nanonood po sa YouTube channel, ang Diyos po ay wala pong tinatangi. Sino ka man, huwag mong sabihin na hindi ako lumapit sa Diyos. Hindi ako tumawag sa Diyos dahil ako'y makasalanan. Dahil ako'y makasalanan. Hindi totoo yan, kapatid. Walang taong karapat-dapat sa Diyos, maliban lamang kay Kristo. Bagamat si Kristo ay nagkatawang-tao katulad natin, ngunit wala siyang kapantay. Siya ang nilaan ng Diyos para mapatawad ang ating mga kasalanan. Huwag tayong mahiya at matakot sa Diyos kung nakakagawa tayo ng kasalanan. Ang Diyos ay handang magpatawad. Ang Diyos ay puno ng biyaya at habag. Hindi siya katulad ng dating na kailangan mo maghandog ng tupa para mapatawad ang mga kasalanan. Ngayon ay hindi na. Lumapit ka lang sa Kanya at magsisi ka lang ng mga kasalanan. Handa kang patawarin ng Diyos. Dahil mayroon namin ihandog sa iyong kasalanan, walang iba kundi si Kristo. Sapat na kamatay ni Kristo para sa iyong mga kasalanan. Kaya, ang tanging paralan para mapatawad ka ay lumapit ka sa Diyos. Hindi kayo kataboy ng Diyos. Wala siyang tinatangi. Hindi totoo na pangit ka na iyan lumapit sa Diyos. Hindi. Walang pangit, nalilikha ang Diyos. Lahat ay maganda. Lahat ay maganda sa paningin ng Diyos. Anim na araw niya nilikha ang araw, ang mundo. Ang sabi niya, lahat ay mabuti. Walang pangit. Lahat ay mabuti. Yes, glory Jesus. Ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Walang makapagli
Espiritu Diyos. Patungkol sa iyong pagka-Diyos, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Natunay, O God, na ikaw ang Diyos na dapat na purihin sa Panginoon. Katakilaan, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng buhay, Panginoon. Kaya dapat namin pagkatiwalaan, Panginoon. Dapat namin ibuhos ang aming tiwala sa iyo, Lord. Na hindi kami nag-alinlangan lumapit sa iyo, Panginoon. Hindi kami nahihiyang lumapit sa iyo, Panginoon. Sapagkat binigyan mo kami ng banal na Espiritu, hindi upang tawagin alipin, Panginoon. Kundi binigyan mo kami ng banal na Espiritu upang kami tawagin ng mga anak mo, Diyos. Ikaw ang aming Ama at kami ang iyong mga anak, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, sa lahat ng narito ay patuloy niyo pong padama ang iyong pasensya, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal sa iyong mga anak, Panginoon. Bagamat may bago pa kami mga pagsubok na dinaraanan, Logan. Alam po namin, ang mga pagsubok na ito ibinigay mo sa amin dahil kaya namin ng Diyos. Kung hindi mo naman ito kakayanin, Panginoon, nandiyan ka, O God, upang kami tulungan, Lord. Kaya salamat sa mga Espiritu ng Diyos, yung pangungusap, nawa ang mga salita mo ay maging pagkain ng aming Espiritu at maging kalakasan ng aming buhay pananampalataya habang kami ay narito sa mundo ng Diyos. Purihin ka at hindi po namin tatapusin ang gawain nito, God. Maraming pa namin gagawin para sa gawain. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya ay nakapagpupula. Darap po tayo sa ating pabunyon, no? At siguro pag-pray Pastor Toby tinapay at sa ating sari. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umaga ito, Panginoon, sa tanghaling ito, Diyos. Salamat, Panginoon, sa pamagitan ng simbolo ng tinapay na ito. Ito po, Panginoon, ay nagsisimbolo ng iyong katawan na binamiyubay doon sa cross ng Kalbaryo. At dahil ito, Panginoon, nagkaroon kami, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon. Nagkaroon kami, Panginoon, ng kaluwasan sa aming mga kaluluwa. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang gawain ito, maging communion na ito, Panginoon. Sa pamagitan ito, Lord, pinagkatiwala namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ano dahil ngayon po kayo, simulan na yung dugo kayo, dugo sa susunod na kayo. Na ang kupang ito ng Diyos, na simulan na yung dugo kayo. Dalangin na kayo ng gano'n. Sa pamagitan ng pagiging namin kayo, ay dumaroy ang pamagalingan at kagalingan ng namin mga kung kami man ang ilang doon sa langit kayo, pagkawalan po kami upang kami maging kalugod sa pagtignan namin kayo kung nangganan ng mga pagiging ng Diyos. Gagawin namin ito kayo noon ayon sa inyong Diyos. Na kami ay gagawin namin ito bilang malalala ng isip. Pagpalain ito, God, ang dugo nito, siguro ng dugo ng ako sa cross ng Kalbaryo sa pangalan ng Jesus. Sa
ng tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon Jesus. Ito ang tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay ipinagkanuno, ang Panginoon Jesus ay dinampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagtiyatira sa iyo. Sina at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ganun po natin. Tapos pa natin ang sawa. Matapos maghapunan, lumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Muli po natin. Salamatan po natin ang Diyos. Sabihin po natin, give thanks to the Lord. Salamat Panginoon sa mga salita ka sa pangalan ni Jesus. Tawagin pa natin si Mahapunat po tayo sa ating pagbibigay. Magbigay po na ikasampung bahagi para sa ating Panginoon at ang 90% para sa ating Ayon po magbigay po ayon sa kanyang kalooban at bukal sa kanyang puso. Tatawanan ko na po si Brother Jill. Ayon sa Korinto, sa 8, nakikita sa 3. Sila kusang naglob sa Apoli, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang pinamanilit sa akin at sila'y binigyan ng pagkataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. Pag-pray natin. Maraming pakinggan sa lahat. Maraming salamat ulit ngayon sa araw ko God. Unang pa yung salita na pinagpili Pastor Alan God. Namin na matanggap sa aming puso-isipan God. Lord, maraming salamat po sa mga bigay God at ibalik sa lahat ng power God. At alam naman mo na ikaw walang nakakita sa bawat isa sa amin sa ginagawa. Lord, hindi ko Panginoon, magpadala ka po Panginoon ng mga biyaya sa pagkain sa ito sa mga kapatiran namin God. Sapagkat po ay aming kailangan sa aming pamilya God. Maraming salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.
Yan ating drummers, no? Drummers ko natin, yung linggo. Kaya, hagamo dito sa linggo, ang mga alis na ibig, yan dito, kasi pag-practice pa kayo. Yan, last minute po natin, malapit na po ang ating 2nd years anniversary. 2 weeks na lang po, 3 weeks o 2 weeks? 2 weeks na lang, no? Sa linggo, ano na tayo, 26 na ba, no? Ano ba sa linggo? 23. No, kaya, so, first na lang. Yan, yung isa natin kapatid, absent. So, marami tayong mga kapatid na absent, si nanay, absent din, absent din. Marami mga talagang busy sa hanap buhay. Busy sa mga negosyo. Yan, last night po, tuloy-tuloy pa ang mga kawal po natin. Kung gusto nyo po sumuporta bukas, meron po tayong Bible study na ginagawa po natin doon sa chairman, sa barangay, sa office po ni chairman. Simula po ng ating pong Bible study doon ay 6 o'clock. Sharp po yun. Pagdating na 6 o'clock, marami man o konti, nagsisimula na po ang gawain. Kasi isang oras lang po yung ating pinakamatagal sa Bible study po natin. Para yung tao, hindi siya mainit. No? Hindi siya mainit. Tuwing Lunes po yan, alas 6 po ng hapon bukas. Kung may time po kayo na sumuporta sa gawain ng Panginoon para makapagsip po tayo. Ang layunin po natin sa Bible study, makapagsip po tayo ng kaluluwa. Kahit isa lang, dalawa o ilan man na makadalo sa gawain, 100% naniniwala tayo na huwiyo ng Panginoon para siya maligtas. Amen? Huwiyo ng Panginoon. Kaya, suportahan po natin kung may time kayo. Sumuporta po, masaya naman nasa gawain. Pag nasa gawain, masaya. Di ba, masaya, di ba? Ako, kalakasan ko sa gawain. Malakas ako pag may gawain. Kaya suportahan po natin. Then, sa araw na Merkulis din po, meron din tayong Bible study sa dulo po ng Batuhan. Doon po kala Sister Jocelyn. Merkulis po yun. Nagsisimula po tayo ng 2 o'clock. Sharp din po yun. Pagdating ng 2 o'clock, marami man o kaunti, start agad yung gawain po natin. Kaya kung gusto nyo pong sumuporta sa ating pong mga gawain, wala kayong ginagawa, kasi ako full time na po, anytime, talaga available po ako. Nag-decide na po ako na mag-full time sa gawain, sa ministry. Kaya yan, sa biyaya naman ng Diyos ay napapakain pa rin ako. No? Si Mrs. ay tanggap nila na full time na talaga ako. Amen. Kasi sa isang simbahan may isang full time lang. No? Basta babigyan ako ng kape, isang kape, okay na sa akin yun. Isang kape, isang tinapay pa rin. Ayan. Okay na sa akin yung kalakasan na yun. Yan. So, yun, sa ano po natin, yung mga sa ano po natin, so sana po sa dadali po natin ang ating ground. Para po natin doon. Kaya siguro tulungan niyo ako sa pagbubuhat niya. Kasi wala ibang gagawa niya, siguro hindi tayo rin, no? Para buhatin natin yan doon. Sa instrumento, wala namang problema. Instrumento, sagot na po may instrumento na po tayo doon. No? Kay Paring Jordan, sagot na po yun. Kaya wala tayong problema. Idadali na lang natin yung guitar sa yun to drum set natin. Kaya, yan. Sana po, gawin lang natin yung kaya natin gawin. Yung hindi natin kaya gawin, ipagkatiwala na natin sa Diyos. Basta, kung anong kapasite natin, gawin lang natin. Bahala lang Panginoon doon sa mga hindi natin kaya gawin. Yan. Sana maging ulap tayo, nalakasan natin para magtagumpay po tayo. Yan, sa pagkain, sa bigas, sa kanin, wala nang problema. Sa ulam, pero mayroon lang sumagot ng ulam, si Kagawad Toro, sagot niya na yung pagkain ng ulam natin. No, yung ulam.
Kaya siguro sa next Sunday, sisimulan ko ng subuhin siguro si Kagawa. Kasi meron pa akong maliit eh. Kaya siguro natin yun. At meron din nag-sponsor sa atin ng soft drinks. Yan, may soft drinks na po tayo. At meron din tayo nag-sponsor sa atin sa Carpolin. May sponsor na din tayo sa Carpolin. So yung sa atin naman, kung meron tayo may tutulong, tumulong po tayo. Kung wala, okay lang din naman. Basta importante ay nandun ang ating presensya. Amen. Amen. Basta bahala tayo kung kaya niyong gawin po natin. Hindi natin kaya pagtiwala natin sa Panginoon. Yan. So magtutulong-tulong po din sa pag-ayos ng doon sa atin po pagdadalo sa anniversary. Bungkog po yun, 2 o'clock po. Ang stop po yung ating gawain, 2 o'clock po yun ha. 2 o'clock po. Sige. O yan po, sige, tapos na ako. Sige, tawagin natin si... Okay po, si Marisa, magtatapos na po. So, iliban naman yung schedule kasi di nakukuha yung oras ng tao. Kasi pagdating na talaga sila napapago sila. So, Webis po, alas 2. So, yan. Nais ko lang kayo po. Webis po, schedule na. Sa mga dealer lang po kasi meeting. So yan, hindi naman hadlang po. Ang ibig ko napapansin ko dito sa akin lang, no? Hindi naman hadlang po. So, ibig sabihin, ang mga nagduduli, so kilala naman natin kagawa. Pero pinapaniwag talaga, so yun ang bilang mga bunang-gilisip dapat nanggagaling talaga sa mga misyonary o mananampalataya. So hindi po hadlang yan kung magbibigay kay pastoral ng sino man dyan. So okay lang kasi si pastoral na gano'n yan. Ibig sabihin na hindi ng suporta. Matama ba, Pastor? So, pero ang sa akin naman po talaga, kailangan talaga yung mga mananampalataya ang magbibigay rin sa suporta sa ano talaga sa church. So kasi napapansin ko, pag sinabi yung dating ang panahon baka may bawi na, so sige, kaya man pinaunahan ko lang Pastor, baka sabihin, kaya naman nag-inspire kasi dahil sa mga kagawad. Pero totally, hindi natin maano yan, di ba sinabi ko, hindi po hadlang yan, kasi may mga puso rin yan, di ba? Pero sa akin naman, yung talaga manampalataya dahil ang minsan nagbibigay doon, hindi minsan hindi galing kay Lord eh. Minsan nanggagaling, uy, galing sa akin, hirapan ko yan eh. Kaya gumayin si Pastor, di ba meron gano'n? Siguro siya ginunahan ko lang. So yan lang po, nagpapasalamat ako dahil siyempre si Pastor kumukuha ng suporta. So yun lang. Bago po tayo umalis, meron po muna tayong konting kainan dyan po sa ating konting pantry. Kaya nantayin na lang po natin si Sister Jocelyn na bumili ng inumin. Pastor, bili mo na. Thank you. Okay, tayo pala tayo tumayo para sa ating Sister. Okay. Okay, di ba natin give thanks for the good for her? Give thanks. Give thanks. Saan nila lang? We got good for her. Give thanks unto the Lord. Yeah. Give thanks. Because He's been
sa lahat ng narito, mga kapatirang Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, gabayan ang pagbayan, Panginoon. At patuloy na ibuhos niyo, Panginoon, ang pagpapala, financially, materially, spiritually, Panginoon. Sa financial, Panginoon, sa pamamagitan ng mga buhay, negosyo at trabaho, Panginoon, na ibinigay niyo po sa kanila para maging daluyan ito ng mga pagpapala, Panginoon. Kaya salamat, maging lingkod, maging lingkod kayo, Panginoon. Alam ko, God, ikaw po, Panginoon, ang patuloy ng mga pagpapala ng mga lingkod, Panginoon, ng lingkod, God, upang magampanan ko po ang tungkulin sa Church nito, Diyos, na magpahayag ng mga buting balik ng Panginoon. Kaya purihin ka sa lahat ng narito, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Maging sa pagkain, Panginoon, pagpalain mo po ang pagkain nito, God, na maging daluyan ng kalakasan ng aming katawang piskal, Panginoon, at ibalik mo ito sa kanila, Panginoon, na nagbigay nito, Panginoon, ng siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon, upang maraming presyang maibigay, Panginoon. Kaya purihin ka, Panginoon, sa mga Espiritu, God, sa pangalan ni Jesus. Sa natin, magsabi na, Amen. Yung plastic na gawin na lang natin. Oy, bolo ko. Ako, kamay ko yan. Mahalo na to, ma? Abang ko pa ibu pa ko. Happy Father's Day! Hey, so, kamay mga tatay! Ay, mga binata pa rin. Ayan, plastic mo. Plastic mo, ha? Ano pa? Baso wala. Hindi, makapagin hindi pa yan. Sabi na kami. Titik ka mo ito. Ano bilhin na sa akin? Pag linggo ako na, hindi sa oras. Download kami ganito. Itlog na naman. Makabaya ka sa YouTube. Jollibee po, magpa. Doon sa video. Ito ko malabot, pang Bakit? Kahit nakaganyan. Tama. Wala, nakita ko na.